Kabanata 1111. Natutunan ko ito nitong mga nakaraang araw. Araw-araw akong gumugugol ng 2 oras para matutong magluto. Nag-research din ako ng mga recipe at natutunan ang tigisang ulam kada araw para umabot sa ganitong antas. Gusto niyo ba? Oo Daddy, ikaw ang pinakamahusay. Tuwang-tuwa ang mga bata. Masaya akong nagustuhan niyo, tugon ni Zachary. Sige, kain na tayo. Masayang nagsalo sa pagkain ng buong pamilya. Ang agila sa balkonahe ay may sariwang karne ng baka para sa tanghalian, habang si Little Fifi naman ay nasa kabilang dulo ng mahabang mesa at kumakain din. Ngunit hindi mapakali si Little Fifi dahil panay ang tingin sa mga plato ng mga bata. Little Fifi, tumigil ka nga at kainin mo na ang pagkain mo, saway ni Jamie. Little Fifi, bawal kang kumain ng karne. Paalala naman ni Ellie sa mahinahong tono. Hindi niya kayang pag-alitan si Little Fifi dahil aalis na siya at si Little Fifi ay may iwan upang samahan si Jamie. Ayoko nito, ayoko nito. Sigaw ni Little Fifi habang nagagalit at ipinagpatuloy ang pagkain. Daddy, kamusta po ang trabaho? Naayos mo na ba lahat? Tanong ni Robbie. Naasikaso ko na ang ilan, umiwas na sagot ni Zachary. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat. Hindi ka talaga nakadalaw sa libing ni Lolo. Dapat mong dalawin siya pagkatapos ng lahat ng ito at ipaliwanag sa kanya ang lahat, seryosong sabi ni Robbie. Alam ko, sagot ni Zachary habang nilalagyan ng isda ang plato ni Robbie. Ang Erihal ay napakalamig na bansa. Inihanda ko na ang mga damit na pampainit para sa inyo. Isuot ninyo ito bago kayo bumaba ng eroplano. Opo, tumanggo si Robbie ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretsyo kay Zachary. Bibigyan kita ng dalaw sa loob ng 2 buwan, sabi ni Zachary habang hinahaplos ang ulo ni Robbie. Magpatuloy ka sa online class mo at mag-aral kang mabuti, ha? Opo, tugon ni Robbie na puno ng lungkot. Mag-ingat ka, Daddy. Huwag kang magdrama, hindi na ako bata, ngumiti si Zachary. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ellie. Ellie, kailangan mo pa ring ipagpatuloy ang gamutan mo pagdating nyo sa Erihal. Kailangan gumaling ka agad, okay? Opo, Daddy, halos maiyak na sagot ni Ellie. Inumin mo ang sabaw mo, Ellie, sabi ni Charlotte habang pinupunuan ang mangkok ni Ellie ng sabaw at nilalagyan pa ng pagkain ang plato ni na Robbie at Jamie. Sinubukan niyang pasayahin ang mga bata sa pamamagitan ng pagkwento tungkol sa Erihal. Ang Erihal ay may malalaking eskultura ng yelo at nyebe. Pwede tayong gumawa ng snowman, maglaro ng snowball fight, at mag-ice skating. Masaya doon. Mommy, malamig ba sa Erihal buong taon? Tanong ni Ellie na puno ng kuryosidad. Tumira ako sa lugar na tinatawag na Zendale, kabisera ng Erihal. Taglamig halos palagi doon. Ang pinakamainit na temperatura na naranasan namin ay nasa 10 degree. Paliwanag ni Charlotte sa mga bata. Nakatira ako sa malaking bahay doon at si Uncle Dan ay nag-aalaga ng maraming alagang hayop. Mayroon pa kaming gansa, Ellie. May leon at tigre ba kayo? Tanong ni Jamie nang may tuwa. Wala, natatawang sagot ni Charlotte. Mga nanganganib ng hayop iyon, paano namin sila aalagaan? Pero may mga Tibetan Mastiff kami at ilang ahas. Biglang natigilan si Charlotte nang mapansin niyang namutla sa takot si Ellie at nanlaki ang mga mata. Huwag kang matakot, Ellie, agad niyang pinakalma ang anak. Hindi naman ako nakatira kay Uncle Dan. Ang meron lang sa kastilyo ko ay mga gansa. Buti naman, buntong hiningang sabi ni Ellie. May penguin ba kayo? Wala, pero pwede tayong kumuha kung gusto mo. Nakangiting sagot ni Charlotte habang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang butler sa Erihal para kumuha ng ilang penguin bilang alaga. Mommy, marunong kang magsalita ng Erihalin. Namangha si Robbie. Alam niyang matalino si Charlotte pero ngayon lang niya nakita kung gaano talaga siya katalino. Oo, marunong ako ng 5 wika, ngumiti si Charlotte. Pero hindi ako masyadong magaling sa 2 sa mga ito. Pwede mo ba akong turuan? Masyado kang mapagpakumbaba, Mommy. Sabay na lang tayong matuto, tugon ni Robbie na muling nagkaroon ng sigla sa pag-aaral. Inggit na inggit ako sa inyo. Makakasama niyo si Mommy, sabi ni Jamie habang pinapanood sina Ellie at Robbie na masayang nakikipagkwentuhan kay Charlotte. Malapit na akong mawalay kay Mommy, dagdag pa niya ng malungkot. Huwag kang mag-alala,
dadalhin kita sa Erihal pagkatapos ng 2 buwan, sabi ni Zachary habang hinahaplos ang ulo niya. Pwede ka rin sumama sa akin sa Erihal, ani Charlotte na hindi kayang iwan si Jamie. Pwedeng sunduin kayo ni Daddy pagkatapos ng 2 buwan, dagdag pa niya ng mahinahon. Lumingon si Jamie kay Zachary. Hindi na kailangan, tumangging sagot ni Zachary. Dapat naman ay may maiwan sa akin matapos mong isama ang 2. 2 buwan lang naman iyon, at babalik din sila rito, napakunot noo si Charlotte. Bakit hindi mo tanungin si Jamie kung ano ang gusto niya? Yumuko si Jamie at hindi nagsalita. Jamie, gusto mo bang sumama? Tanong ni Zachary. Sa tingin ko, mas mabuti na samahan ko si Daddy. Baka kasi malungkot siya mag-isa, mahinang sagot ni Jamie. Nanahimik na lamang si Charlotte matapos marinig yun. Sige, magkikita na lang tayo muli pagkatapos ng 2 buwan. Opo, sabik na tumango si Jamie. Sige, kain na tayo. Nilagyan ni Zachary ng karne ang plato ni Jamie. Kahit nagkunwari siyang ayos lang, may bahid ng lungkot at inis sa loob niya. Akala niya ay ayaw siyang iwan ni Jamie dahil sa pagmamahal, pero awa pala ang dahilan. Pagkatapos kumain, naglaro si Zachary kasama ang mga bata. Tinulungan muna niya si Robbie sa mga problema sa software na ginawa nito. Nagbigay siya ng ilang payo bago hinayaang tapusin iyon ng bata. Pagkatapos, tinulungan niya si Ellie ayusin ang mga manikang Barbie nito. Nakahanap siya ng maliit na pink na kahon para doon ilagay ni Ellie ang mga manika at madala niya sa Erihal. Si Jamie naman ay naglalaro mag-isa ng Lego sa tabi, upang mas ulit ang huling mga sandali nilang magkasama. Samantala, napasimangot si Charlotte habang naglilinis ng kusina. 2 taon na mula nang huli siyang gumawa ng gawaing bahay. Nakakainis. Paano niya ako pinabayaan na ako lang maglinis ng kusina? Reklamo niya sa isip. Pero naisip din niyang tama lang na siya ang maglinis dahil si Zachary na ang nagluto. Habang nililinis niya ang kusina sa sariling bahay, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa at pamilyar na pakiramdam. Bawat sulok ng kusina ay nagpapaalala sa kanya kay Mrs. Berry. Naalala ni Charlotte kung gaano siya kabagsik na tagaluto noon. Napagpapalit niya ang asin at asukal, nagluluto ng hindi pa luto, at gumagawa ng mga tinapay na may kakaibang hugis. Talagang hindi siya magaling noon. Ngunit may mga pagkakataon ding nakakagawa siya ng maayos na pagkain. Nang lumipat si Zachary sa itaas, naging magkapitbahay sila. Madalas siyang palihim na pumupunta sa unit ni Zachary tuwing gabi upang makitulog, at bumabalik kinaumagahan para ipaghanda ng almusal ang mga bata. Pag-alis ng mga bata papuntang eskwela, dinadala niya ang almusal para sabay silang kumain ni Zachary. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon niya kamahal si Zachary noon. Pero ngayon, kahit nagbago na ito sa mabuting paraan, itinutulak niya ito palayo. Hindi na siya handang mahulog muli matapos niyang matauhan. Bahagi na iyon ng kanyang paglaki. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang oras ng kanilang paghihiwalay. Narinig ni Charlotte ang katok sa pinto at agad itong binuksan. Miss Lindbergh, kailangan na po nating pumunta sa paliparan. Maaaring maantala tayo dahil sa traffic, mahinahong paalala ni Lupin. Sige, sagot ni Charlotte. Lumingon siya at sumigaw, Robbie, Ellie, Jamie, oras na para pumunta sa airport. Sa loob ng silid, nanginginig ang kamay ni Jamie kaya bumagsak ang Lego Tower na katatapos lang niyang buuin. Habang abala si Robbie sa pagbuo ng bago niyang imbensyon, napahinto ito sa ginagawa. Si Ellie naman na naglalaro ng damit ng kanyang Barbie doll ay napatigil din. Sabay-sabay silang tatlong napatingin kay Zachary. Tinitigan niya ang relo niya habang magkadikit ang mga kilay. Sa lahat ng panahong lumipas, lagi niyang hiniling na bumagal ang oras. Pero dumating na rin ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan. Sa huli, kailangan pa rin nilang magpaalam sa isa't isa. Daddy, niyakap siya ni Ellie ng mahigpit habang umiiyak. Ayokong iwan ka. Ang kulit mo naman. 2 buwan lang yun. Susunod si Daddy sa Erihal, sabi ni Zachary habang hinahaplos ang likod ng anak. Magpakabait ka, ha? 2 buwan lang yan, mabilis lang yan lumipas. Hindi, ayokong umalis. Umiiyak pa rin si Ellie ng mas lalo. Ramdam ang matinding lungkot sa bawat hikbi.
Namumula rin ang mga mata ni Jamie habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Kahit si Robbie na tila matatag, hindi rin napigil ang maiyak. Palagi silang tatlong magkasama noon. Ngayon, kailangan na nilang maghiwalay. Ang dating masayang pamilya ay napilitang magkahiwalay. Binuksan ni Charlotte ang pinto at nakita ang nakakalungkot na tagpo. Kahit labag sa kalooban, pinilit niyang magpakatatag. Panahon na para umalis, sabi niya habang pinipigil ang emosyon. Dahan-daang kinuha ni Robbie ang kanyang mga gamit at lumabas ng kwarto. Tumayo naman si Jamie at lumapit kay Charlotte. Mahina niyang hinawakan ang kamay ng ina. "Mommy, pwede ba akong sumama sa airport?" "Siyempre naman," sagot ni Charlotte habang hinahaplos ang ulo niya. "Maging mabait ka ha, sumama ka na kay Robbie." "Opo," sagot ni Jamie sabay tumango. Si Ellie naman ay patuloy pa ring umiiyak habang mahigpit na nakakapit kay Zachary, ayaw siyang pakawalan. "Ellie, tara na. Mahangin sa labas, isuot mo na ang jacket mo," sabi ni Zachary habang isinasuot ito sa kanya at inaabot ang kamay niya kay Charlotte. "Sumama ka kay Mommy." Binuhat ni Charlotte si Ellie at tinitigan si Zachary. "Hindi ka ba sasama sa amin sa airport?" "Hindi na siguro," malamig na sagot ni Zachary. "Mas lalo lang magiging mahirap kung sasama pa ako." Pagkatapos, inabot niya kay Lupon ang kahon ng mga Barbie dolls ni Ellie at nagsabing, "Alis na kayo, bilis na." "Hindi," napasigaw si Ellie nang maintindihan ang sitwasyon. Inabot niya ang mga kamay niya habang mas lalong lumakas ang iyak. "Daddy, ayokong umalis." Nakatayo lang si Zachary nang nakatalikod sa kanila habang pinapalabas sila. Habang palabas si Charlotte, lumingon siya sa likuran. Nakatalikod pa rin si Zachary, nakayuko at pilit pinipigilan ang sarili. Bumigat ang loob ni Charlotte pero wala siyang nagawa kundi magpatuloy. "Daddy, Daddy," sigaw ni Ellie habang umiiyak. Patuloy siyang nakatingin sa direksyon ng bahay, paulit-ulit na tinatawag ang ama. Pero nanatili si Zachary sa loob. "Bruce, sundan mo sila hanggang sa airport at ibalik si Jamie pagkaraan nilang makapasok sa security," utos ni Zachary sa mababang tinig. "Naiintindihan ko," sagot ni Bruce, sabay alis kasama sina Marino at ang iba pa. Nakamasid si Ben mula sa balkonahe habang umaalis ang mga sasakyan ng pamilya Lindbergh. Kasabay niyon, nakita rin niyang sumusunod ang kotse ni Bruce. Binuksan ni Lupon ang bintana ng sasakyan at sumilip palabas. Nagtagpo ang tingin nila ni Ben. Pareho silang nakaramdam ng halong emosyon sa mga mata ng isa't isa. Sa huli, si Lupon ang unang umiwas ng tingin. Napabuntong hininga si Ben habang pinapanood ang papalayong convoy. Napuno ng lungkot at katahimikan ang paligid. Pag-alis ni Charlotte, ibig bang sabihin tapos na rin ang ugnayan nila ni Lupon? Paglingon niya, nakita niyang tahimik lang na nakaupo si Zachary sa sofa, may hawak na sigarilyo. "Bihira ka namang manigarilyo," sabi ni Ben sabay abot ng ashtray. "Bigla ko lang naramdaman na isa akong bigong tao," sagot ni Zachary habang pinagmamasdan ang usok ng sigarilyo. "Kahit kaya kong makuha ang lahat ng gusto ko, bigo pa rin ako pagdating sa mga taong mahal ko." "Huwag mo namang sabihin yan, sir," kabadong sagot ni Ben. "Para sa akin, ikaw ay parang isang Diyos." Tahimik lang si Zachary habang mabilis siyang humihit-hit ng sigarilyo. "2 buwan lang naman ito," sabi ni Ben habang sinusubukan siyang patahanan. "Pagkatapos ng 2 buwan, kapag maayos na ang lahat, pwede mo nang sunduin ang mga bata. Baka bumalik din si Miss Lindbergh sa tabi mo." Bigla siyang natauhan sa sinabi ni Ben. Tumangala siya at may pag-asang muling sumilay sa kanyang mga mata. Tama pa rin, may pag-asa pa. Gagawin niya ang lahat para muling mabuo ang kanilang pamilya. Patungo na sa paliparan ng sasakyan. Sinusubukan ni Charlotte na patahanan si Ellie pero hindi ito tumitigil sa pag-iyak. "Ellie, susunduin ka ni Daddy kapag gumaling ka na. Tama na ang pag-iyak, mabait kong anak." Paulit-ulit niya itong sinasabi dahil hindi na niya alam ang ibang paraan. Hanggang sa si Robbie na mismo ang nakapagpatigil sa pag-iyak ni Ellie. "Ellie, kapag hindi ka tumigil sa pag-iyak, mas tatagal kang gumaling at mas matatagalan kang makauwi." Epektibo agad ito. Natigilan si Ellie at agad na pinunasan ang kanyang luha. "Titigil na ako sa pag-iyak. Gusto kong gumaling agad at makauwi." "Ellie,
ang bait mo talagang bata, sabi ni Charlotte habang pinupunasan ang luha nito. Tahimik lang na nagluluksa si Jamie. Hindi siya umiiyak o nag-iingay. Alam niyang baka makaapekto ito kay Ellie at lalo lang masaktan si Mommy. Pero sa totoo lang, ayaw din talaga niyang mahiwalay sa kanyang mommy. Nang dumating na sila sa paliparan, wala nang makakaiwas sa kanilang paghihiwalay. Yamakap si Jamie kay Charlotte at doon na siya tuluyang bumigay. Mommy, mamimiss kita. Mahigpit siyang niyakap ni Charlotte at hinaplos ang kanyang likod. Huwag kang mag-alala, Jamie. Magkikita rin tayo ulit. Lalaki ka, maging matatag ka. Sinubukan ni Jamie pero hindi niya mapigil ang umiyak. Pati si Robbie at Ellie ay napaiyak din. Tatlo silang umiiyak ng sabay sa gitna ng paliparan. Maraming tao ang nakakita sa kanila, at halos lahat ay nalungkot sa eksenang iyon. Sinubukan ni Charlotte na patahanan ang mga bata. Pagkatapos ng ilang beses na pagtatangka, hinawakan niya ang mukha ni Jamie at pinunasan ang luha nito. Jamie, makinig ka kay Daddy at alagaan mo ang sarili mo. Kapag may nangyari, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. Naiintindihan mo. Opo, sagot ni Jamie habang tumango. Sige na, sumama ka na kay Mr. Bruce pauwi. Papasok na ako, sabi ni Charlotte habang hinahaplos ang ulo niya. Jamie, sabi ni Robbie habang niyakap siya. Naalala mo ang sinabi ko. Alagaan mo si Daddy. Kapag may problema, sabihin mo agad sa akin. Oo, tatandaan ko yun, sagot ni Jamie. Dapat alagaan mo rin si Mommy at si Ellie. Huwag kang mag-alala, sagot ni Robbie habang pinupunasan ang sariling luha. Pero kahit pinipigilan niya, patuloy pa rin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Oras na, sabi ni Charlotte. Jamie, sigaw ni Ellie habang niyakap siya. Alagaan mo si Little Fifi para sa akin. Oo, sagot ni Jamie. Ellie, alagaan mo rin ang sarili mo. Tama na ang pag-iyak ha. Sige, sagot ni Ellie kahit patuloy pa rin siyang umiiyak. Sumenya si Charlotte kay Bruce. Matigas ang loob niyang inilayo si Jamie sa kanila. Kinuha naman ni Bruce si Jamie at handa nang umalis. Bruce, sabi ni Charlotte habang tinatawag siya at iniabot ang isang dokumento. Pwede mo bang ibigay ito kay Peter? At pakiusap, alagaan mo si Olivia. Huwag kang mag-alala. Inayos na ni Mr. Zachary ang lahat, sagot ni Bruce habang kinukuha ang dokumento. Salamat, sabi ni Charlotte bago siya tuluyang umalis. Tinitigan ni Bruce ang direksyong tinahak nila hanggang sa mawala sila sa paningin niya. Saka lamang siya bumalik kasama si Jamie pauwi. Pinupunasan ni Jamie ang kanyang luha at tinanong si Bruce, Mr. Bruce, magiging ulila ba ako kapag wala si Mommy? Hindi totoo iyon, sagot ni Bruce. Ginagawa ni Daddy ang lahat para mabawi kayo ni na Mommy, Robbie, at Ellie mula sa Erihal. Talaga ba? Muling nagliwanag ang mga mata ni Jamie. Siyempre, sagot ni Bruce nang may kumpiyansa. Walang imposible kay Daddy mo. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1115. Lumipad ang eroplano at iniwan ang pamilyar na lungsod. Nakatingin si Charlotte sa bintana habang tulala sa tanawin. Bigla niyang naalala ang napakaraming alaala na bumabalik sa kanyang isipan, at nagdulot ng malalim na pag-alog sa kanyang damdamin. Lahat ng mga alaala niyang iyon ay kasama si Zachary. Ang kanyang mukha at anino ay malalim nang nakatatak sa isip niya. Siguro kung mawawala ulit ang kanyang mga alaala, saka lamang talaga siya makakalimot sa kanya. Napangiti siya ng mapait sa naisip. Noon, pinapakita niyang hindi siya apektado kay Zachary. Pero ngayong talagang aalis na siya, hindi na niya kayang itago ang tunay niyang nararamdaman. Ang totoo, mahal pa rin niya ito. Ngunit ang puot na nararamdaman niya ay napakalalim. Hindi niya ito kayang patawarin, lalo na para kay Mrs. Berry. Kaya panahon na upang tuluyan nang tapusin ang lahat. Nakatayo si Zachary sa paliparan, natulala habang pinagmamasdan ang eroplano. Kahit sinabi niyang hindi siya pupunta, naroon pa rin siya. Pero nagtago siya sa isang sulok, at tahimik na pinagmamasdan ang pag-alis ng eroplano. Habang papalayo ang pribadong jet ng pamilya Lindbergh at tuluyang naglaho sa paningin, binalot siya ng matinding kalungkutan. Umalis na siya. Talagang umalis na.
Matatag ang kanyang pasya. Daddy, isang inosenteng tinig ang tumawag mula sa likuran. Pagkatapos, may munting kamay na humawak sa kanyang braso. Tumingin si Zachary at nakita si Jamie na nakatingala sa kanya. Sabi ni Mr. Bruce, babawiin mo raw si Mommy, totoo ba iyon? Oo, sagot ni Zachary, bagaman wala siyang kasiguruhan sa kanyang tinig. Alam niyang mahirap nang baguhin ang desisyon ni Charlotte. Mahal mo ba si Mommy? Tanong ulit ni Jamie. Siyempre, oo, sagot ni Zachary nang walang pag-aalinlangan. Gusto mo bang makasama si Mommy? Tanong pa muli ni Jamie. Oo, sumagot siya agad. Sa kanyang isipan, bumalik ang larawan ng 5 sa kanilang masayang magkasama bilang pamilya. Iyon ang buhay na matagal na niyang hinahangad. Ayos, sabi ni Jamie habang tumango. Daddy, may sasabihin akong sikreto. Ano iyon? Tanong ni Zachary habang yumuko. Bumulong si Jamie sa kanyang tenga. May plano kami ni Robbie. Tinatrabaho namin ito sa iba't ibang paraan. Tutulungan ka naming makuha ulit si Mommy. Siguradong magtatagumpay ka. Kapag gumaling na si Ellie, sasama na rin siya sa amin bilang hakbang ng 3. Naantig si Zachary sa sinabi ni Jamie. Hinaplos niya ang ulo nito at mahina niyang sinabi, "Salamat, Jamie." Kasama rin si Robbie at Ellie, sabi ni Jamie ng seryoso. Oo, salamat din kina Robbie at Ellie, sagot ni Zachary habang kinukulot ng marahan ang pisngi ng bata. Daddy, ikaw ang nagsabi na kailangan tayong maging matatag at huwag matakot sa mga pangarap natin. Kaya mo ito, sigaw ni Jamie habang mahigpit na nakasara ang kanyang munting kamao. Oo, babawiin ni Daddy si Mommy. Muling nabuhayan ng loob si Zachary. Binuhat niya si Jamie ng mataas at buong tapang niyang sinabi. Pagkalipas ng 2 buwan, babawiin natin sina Mommy, Robbie, at Ellie mula sa Erie Hall. Oo, ang galing. Sigaw ni Jamie na masayang nagtaas ng kamay. Ngumiti si Zachary sa tuwa ng anak. Ngunit habang paalis na sila, bigla siyang nakaramdam ng hilo at lumabo ang kanyang paningin. Kusa siyang napahawak sa pader para hindi matamba. Daddy, anong nangyayari? Tanong ni Jamie, na hindi agad napansin ang kakaiba. May kaina-hinalang tao ba? Tanong ni Bruce, na nag-aalala na baka may panganib. Mr. Knock, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Tanong ni Ben, na siyang unang nakapansin sa kakaibang lagay ni Zachary. Ayos lang, sabi ni Zachary habang pinapawi ang pag-aalala ng iba. Agad niyang binaliwala ang nararamdamang hilo at nagpatuloy sa paglakad. Habang tumatagal, unti-unti siyang nakabawi. Bagaman medyo malabo pa rin ang kanyang paningin, nakayanan niyang maglakad dahil sa kanyang matalas na pakiramdam. Habang naglalakad, dahan-dahang bumalik ang linaw ng kanyang paningin. Tumingala siya sa magandang kalangitan, at muli niyang naalala ang lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Mr. Knock, nandito na po ang sasakyan, mahinang paalala ni Ben. Jamie, mauna ka nang umuwi. May aasikasuhin lang ako, sabi ni Zachary habang pinasakay si Jamie sa kotse at iniutos kay Bruce, ihatid mo siya pauwi. Opo, sagot ni Bruce habang sumakay sa sasakyan. Daddy, kailan ka babalik? Tanong ni Jamie, na halatang nag-aalala dahil wala na sina Robbie at Ellie, at natatakot siyang maiwan mag-isa sa bahay. Babalik ako mamayang gabi, sagot ni Zachary sabay haplos sa pisngi ng anak. Maging mabait ka, ha? Kung maboboard ka, mag-ensayo ka kay Mr. Marino. Sige po, mahinahong sagot ni Jamie. Nagbigay ng sinyas si Zachary kay Marino, at pinaandar nito ang kotse paalis. Mr. Knock, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Tanong ni Ben habang inoobserbahan siya. Umalis muna kayong lahat, utos ni Zachary. Pagkatapos, mahina niyang sinabi kay Ben, tawagan mo si Reyna at ayusin ang full body check-up para sa akin. Naiintindihan ko, mabilis na sagot ni Ben at agad niyang tinawagan si Reyna. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa kotse papunta sa Kindness Hospital. Hindi mapakali si Ben sa pag-aalala kay Zachary. Matagal na niyang napapansin na may kakaiba rito, pero tuwing hinihikayat niyang magpa-check up, palaging tinatanong ni Zachary ang kakayahan ni Reyna bilang doktor. Ginamit pa niya noon bilang halimbawa ang pagkakamali ni Reyna na hindi napansin agad na nalason si Charlotte. Kaya naantala ang pagsusuri hanggang ngayon. Ngunit ngayon, mukhang seryoso na talaga ang sitwasyon.
Ang pag-uutos ni Zachary na paalisin ang iba at kusa siyang nagpatingin ay tila senyales ng isang mas malaking problema. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa Kindness Hospital. Naghihintay na si Reyna sa labas. Pagkarating nila, agad itong tumakbo palapit. Anong nangyari? Tanong nito. Wala, normal na check-up lang, sagot ni Ben habang pinapakalma ang tono. Handa na ba lahat? Oo, sagot ni Reyna na halatang kinakabahan. Ako mismo ang hahawak sa proseso. Dalawa lang ang tutulong sa akin at maaasahan silang manahimik tungkol dito. Mabuti, tugon ni Zachary bago siya pumasok sa ospital. Mabilis na inayos ni Reyna ang lahat ng pagsusuri para kay Zachary, at tumagal iyon hanggang gabi. Lumabas na ang ilang resulta, ngunit may iba pang kailangang hintayin kinabukasan. Sinuri ni Reyna ang mga ulat isa-isa at nagsabing, lahat ng resulta mo ay normal, Mr. Noct. Malusog ka at wala namang dapat ipag-alala. Paano naman ang mga mata ko? Tanong ni Zachary. Napakaganda ng paningin mo, sagot ni Reyna habang hawak ang ulat. May pagbabago ka bang nararamdaman o pananakit? Kinuha ni Zachary ang ulat mula kay Reyna. Totoo nga ang mga sinabi niya, pero hindi pa rin siya kumbinsido. Naiintindihan niyang limitado ang kakayahan ni Reyna, ngunit ang mga makina ay hindi dapat magkamali. Paano naman ang resulta ng CT scan sa utak ko? Tanong niya bigla. Napagtanto niyang baka sa utak nang gagaling ang problema, marahil may bara sa mga ugat na nakakaapekto sa kanyang paningin. Lalabas pa iyon bukas, sagot ni Reyna. Pero kung gusto mong madaliin, pwede kong papag-overtime-in ang mga tao. Hindi na kailangan, sabi ni Zachary habang ibinababa ang ulat. Walang dapat makaalam nito. Naiintindihan ko, sagot ni Reyna habang tumango. Ipaalam mo agad sa akin paglabas ng resulta, utos ni Zachary. Pagkatapos, umalis na siya. Tandaan mo, sekreto ito, paalala ni Ben kay Reyna bago siya sumunod kay Zachary. Nakatitig si Reyna habang papalayo ang dalawa. Sayang, wala na si Mr. Noct. Kung may mangyari kay Zachary, tuluyan ang mawawasak ang pamilya Noct. Sa biyahe pa uwi, kunwaring kalmado si Ben habang pinapakalma si Zachary. Sabi niya, sinabi raw ni Reyna na maayos ang kalusugan ni Zachary, kaya mukhang nag-alala lang sila nang wala sa lugar. Nakataob ang ulo ni Zachary at hindi sumagot. Malungkot ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sabi ni Ben, saan daw ba talaga siya nakakaramdam ng sakit? Masakit ba ang ulo niya? Nag-aalala siya sa nakikitang anyo ni Zachary. Dapat daw ay pinasuri nila ito kay Dr. Felch. Tahimik lang si Zachary. Kahit nag-aalala, hindi na nang ahas si Ben na magtanong pa. Pagdating nila sa bahay, tulog na si Jamie. Pumasok si Zachary sa kwarto nito, itinakip ang kumot, at tahimik na pinagmasdan ang anak. Nagsasalita si Jamie sa kanyang pagtulog, tinatawag sina Robbie, Ellie, at mommy niya. Kakahiwalay pa lang nila at agad niya silang na-miss. Hinaplos ni Zachary ang ulo ni Jamie at napangiti. Naalala niya ang pangako niyang ibabalik si Charlotte at muling mabubuo ang kanilang pamilya. Tama si Jamie, kailangan nilang harapin ng walang takot ang kahit anong pagsubok. Kahit anong mangyari, kailangan niyang magsikap para maibalik sina Charlotte at ang mga bata. Kung magiging maayos ang lahat, magiging masaya silang muli bilang isang pamilya. Ngunit kung may mangyari sa kanya, kailangang may hahalili sa Noct family. Dahil sa pag-iisip na iyon, muling nabuhayan ng loob si Zachary. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog ng maayos dahil hinihintay niya ang ulat ni Reyna. Pinaghihinalaan niyang may problema sa kanyang utak. Kinabukasan ng 9:00 ng umaga, may kumatok ng malakas sa pinto. Sumagot si Zachary ng inaantok, pumasok ka. Mabilis na pumasok si Ben. Sabi niya, lumabas na ang resulta ng report. Biglang nagmulat ng mata si Zachary, tumayo, sinuot ang jacket, at inutusan si Ben na papasukin si Reyna. Hawak ang medical report, kinakabahang nagulat si Reyna na may problema raw sa nervous system ng utak ni Zachary. Tila may lason na pumasok at nagdulot ng pinsala. Paano nangyari iyon? Halos naging mapotla si Ben sa takot. Kalmado lang si Zachary. Tinanong niya kung lason daw ba ang sanhi, at tumango si Reyna. Kailangan daw ng espesyalista dahil hindi siya neurologist.
Patuloy na uminom si Zachary ng malamig na alak habang kalmado niyang pinapakinggan. Maaaring maapektuhan ng lason ang nervous system sa utak, kaya posibleng mawalan siya ng kontrol sa ilang bahagi ng katawan. Tulad ng paningin ko, sagot ni Zachary, na ngayon nauunawaan na niya. Galit si Ben at nagtanong kung anong klase ng lason iyon. Hindi raw alam ni Reyna dahil hindi iyon sakop ng kanyang larangan. Kailangan nilang magtipon ng mga espesyalista para makahanap ng lunas. Pinutol ni Zachary ang usapan at sinabing hindi na kailangan iyon. Mr. Knock, bulong ni Ben. Ipinaliwanag ni Zachary na kung magagaling ang mga espesyalista, hindi na sana niya kailangang hanapin si Dr. Felch noon para gamutin si Ellie. Sa puntong iyon, iminungkahi ni Ben na lumipad sila papuntang Erihal para ipasuri kay Dr. Felch. Ngunit biglang nagalit si Zachary. Tinawag niyang baliw si Ben dahil si Dr. Felch ay ginagamot pa sina Charlotte at Ellie. Kung dadalhin nila ito, sino ang mag-aalaga sa kanila? Sabi niya, ayos lang. Mayroon pa silang 2 buwan. Kapag kinuha na nila sina Charlotte at ang mga bata, isasama na rin nila si Dr. Felch pauwi. Mariing tinutulan ni Reyna dahil seryoso raw ang kondisyon ni Zachary. Kung may mangyari sa kanya, mawawasak ang Knock Group. Kaya mariin siyang pinaalalahanan ni Zachary na panatilihin itong sekreto. Sisiguruhin naming mananatiling lihim ito. Pero kailangan mong magpagamot agad dahil hindi mo na pwedeng ipagpaliban pa ito, payo ni Reyna na may halong kaba. Kung hindi mo raw mapagkakatiwalaan ng mga doktor dito, maaari silang mag-imbita ng mga espesyalista mula sa ibang bansa. Tama na, putol ni Zachary. Iyan na muna sa ngayon. Mr. Knock, gustong magpatuloy ni Reyna sa pangungumbinsi ngunit napigilan siya nang makita ang tingin ni Ben. Kaya't yumuko na lang siya at umalis. Alam ni Ben na kapag nakapagpasya na si Zachary, wala nang makakabago nito. Maaaring si Cynthia, tanong ni Ben. Nang mahuli siya, hindi man lang siya nagsisi. Sinubukan pa nga niyang lasunin si Miss Lindbergh pero nailigtas mo ito sa tamang oras. Marahil nga, sagot ni Zachary. Noon, natalsikan siya ng kaunting lason sa mukha at hindi niya inasahan na ganoon kaliit na halaga ng lason ay makakapasok sa kanyang katawan. Nakakakilabot na babae, bulalas ni Ben habang nagngangalit ang mga ngipin. Naalala ni Zachary ang huling sinabi ni Cynthia bago siya mawala. Tunay nga na mahal mo siya. Pero sa kasamaang palad, hindi kayo kailanman magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na ito. Malapit mo na akong sundan sa impyerno. Noon, galit na galit ang itsura ni Cynthia, ngunit hindi ito napansin ni Zachary dahil sa sobrang kumpiyansa niya sa sarili. Akala niya ay wala siyang hindi kayang harapin, kahit palason. Iniisip ni Ben kung may panlunas kaya. Sabi niya, magsisimula siyang maghanap agad. Maaaring may alam sina Freya, na nakakulong ngayon, at si Taylor. Pupuntahan din daw niya ang dating laboratorio ni Cynthia baka may mahanap doon. Matagal na ang nakalipas, sagot ni Zachary. Kahit may antidote, wala na ring silbi ngayon. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Kahit ganoon, iginiit ni Ben na kailangan pa rin nilang subukan. Hindi daw siya pwedeng umupo lang at walang gawin. Pagkasabi niya noon, agad siyang umalis. Naiwang nakaupo si Zachary sa sofa habang patuloy na umiinom ng alak. Sa una ay kalmado, ngunit kalaunan ay naging madilim ang kanyang titig. Biglang narinig niya ang boses ni Jamie. Daddy, gising ka na ba? Sabay na tayong mag-almusal. Hintayin mo ako sa baba, bababa ako sa loob ng 10 minuto, sagot niya. Tumayo siya, naligo, at nagbihis. Habang nakatingin sa salamin, puno siya ng magkahalong emosyon. Sa itsura niya, parang wala siyang sakit, pero sa loob-loob niya, dala niya ang isang nakamamatay na karamdaman. Gayunman, pinilit niyang tibayan ang sarili. Hindi siya pwedeng bumagsak, dahil marami pa siyang dapat tapusin. Huminga siya ng malalim, naghugas ng mukha gamit ang malamig na tubig, at lumabas ng banyo. Matapos magbihis, inayos niya ang sarili at bumaba upang salubungin si Jamie. Nakasuot si Jamie ng casual na damit at pinapakain si Little Fifi sa hapag. Pagkakita sa kanya, masiglang bumati ang bata. Daddy. Magandang umaga, Jamie, bati ni Zachary habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ano ang plano mo ngayong araw? Dahil hindi ako makapasok sa paaralan nitong mga araw,
Mag-e-ensayo na lang ako ng combat training kasama si Mr. Marino, sagot ni Jamie. Pero mukhang malungkot si Mr. Marino nitong mga nakaraang araw, parang may iniisip. Lumingon si Zachary kay Marino, na agad namang yumuko at namutla. Ako ang sasama sa'yo mag-training ngayon, sabi ni Zachary habang pinupulupot ang manggas. Pagkatapos nyun, maglalaro tayo ng soccer. Talaga, ang saya, sigaw ni Jamie sa tuwa. Kumain ka muna ng maayos, sagot ni Zachary habang binubuhusan siya ng gatas. Uminom ka pa ng gatas para lumakas at tumangkad ka. Opo, sagot ni Jamie. Umiinom ako ng 2 baso araw-araw. Sigurado akong magiging kasing tangkad kita. Dapat mas matangkad ka pa sa akin, sabi ni Zachary na may banayad ng ngiti. Jamie, bukod sa martial arts at sports, may iba ka pa bang gustong gawin? Gusto ko rin po ng eroplano at sasakyan, sagot ni Jamie habang umiinom ng gatas. Daddy, paglaki ko, turuan mo akong magmaneho at magpalipad ng eroplano. Sige, sang-ayon agad ni Zachary. Ano pa? Yun lang, sagot ni Jamie habang patuloy sa pagkain, hindi niya napansin na tahimik siyang pinagmamasdan ng kanyang ama. Habang nakayuko, napaisip si Zachary. Dahil si Robbie ay nasa Erihal kasama si Charlotte, sino na ang mamumuno sa kumpanya kung sakaling may mangyari sa kanya? Mabuting bata si Jamie, ngunit hindi siya angkop para sa posisyon. Oo nga pala. Biglang sabi ni Jamie na may siglang bumalik sa mukha. Gusto ko rin po maglaro ng Lego at treasure hunt. Balang araw, aakyat ako sa Mount Everest at maghahanap ng mga lugar na wala pang nakatira. Napangiti si Zachary. Ang galing. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pero kailangan mo ring matuto ng maraming kasanayan para mapanatiling ligtas ang mga kasama mo sa mga pakikipagsapalaran mo. Ngayon nga, nagbabasa ako ng mga adventure books, tugon ni Jamie na may ngiti. Pero daddy, hindi ka ba nadidismaya kasi hindi ako kasing talino ni Robbie? Hindi naman, sagot ni Zachary habang inilapag ang kubyertos. Lahat tayo may kanya-kanyang kakayahan at kapalaran. Ang importante, gawin mo lang ang mga bagay na mahal mo. Salamat, Daddy. Tuwang-tuwa na sagot ni Jamie. Daddy, Daddy, sigaw din ni Little Fifi. Paglingon ni Zachary sa kanya, biglang pumasok sa isip niya sina Charlotte, Robbie, at Ellie. Naisip din niya kung kumusta na kaya sila ngayon. Nabanggit din iyon ni Jamie. Nagtanong siya, nagtataka ako kung kumusta sina Mommy at ang dalawa. Saktong tumunog ang cellphone ni Zachary. Pagtingin niya, si Robbie ang tumatawag. Agad niya itong sinagot. Robbie. Daddy, kakalapag lang namin, narinig niyang sabi ni Robbie. Kayo po nina Jamie at Little Fifi, ayos lang ba kayo? Oo, maayos kami. Nilagay ni Zachary sa speaker ang tawag para marinig din ni Jamie. Robbie, ang bilis niyong nakarating. Malamig ba dyan? Tanong ni Jamie. Suot mo ba yung jacket na binili ni Daddy para sa'yo? Oo, suot ko, kalmadong sagot ni Robbie. Ako naman. Sigaw ni Ellie na sabik na sabik. Daddy, Jamie, ang lamig-lamig dito. Ang lakas ng snow. Ang ganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming nyebe, na parang mga bulak na tuloy-tuloy ang bagsak. Ang daming tao dito na sumalubong sa amin. Si Uncle Dan ba yun? Tanong ni Jamie. Hindi si Uncle Dan, kundi isang lalaki mula sa F-Nation, sagot ni Ellie na hindi sinasadyang masabi ang totoo. Sa narinig, biglang kumulo ang dugo ni Zachary. Ibig sabihin, si Luis ang sumalubong kay Charlotte sa Zendale Airport. Desperado talaga ang lalaking yun. Si Sir Luis po, dagdag ni Robbie. Nandoon din ang tatay niya, pareho silang may dalang mga tauhan. Mas maaga ng kalahating oras lumapag ang private jet nila. Kasabay nyun, nagpadala rin ng mga tao si Uncle Dan. Sandali lang, putol ni Zachary. Robbie, sabi mo nandoon din ang tatay ni Sir Luis. Oo, narinig kong tinawag ni Mommy siyang Sir Robert, mahinang sagot ni Robbie. Daddy, bababa na kami ng eroplano. Ingatan mo ang sarili mo at si Jamie. Sige. Ingatan mo rin ang sarili mo at makinig ka sa mommy mo, paalala ni Zachary. Alam ko na. Bye. Robbie, mag-video call ka agad pagdating mo sa bahay. Sigaw ni Jamie bago naputol ang tawag.
Sagot ni Robbie bago tuluyang ibaba ang tawag. Hawak ang telepono, napakunot ang noo ni Zachary. Kung si Luis lang ang kasama ni Charlotte, ayos lang sana. Pero kung nandoon pati si Robert, ibig sabihin ay magsisimula na ang usapan tungkol sa kasal. Ito siguradong plano ni Danrick, naisip niya. Hindi naman pupunta si Robert nang walang pahintulot ni Charlotte. Kaya ba niya talagang pakasalan si Luis? Kabanata 1120. Daddy, anong nangyayari? Tanong ni Jamie nang makita ang ekspresyon ni Zachary. Nag-aalala ka ba kay Robbie at Ellie? At pati na rin sa posibilidad na magpakasal si Mommy sa iba? Pareho, sagot ni Zachary na walang pag-aalinlangan na pag-usapan iyon kasama ang anak niya. Pero huwag kang mag-alala, iisip ako ng paraan para masolusyonan ito. Hindi mo rin kailangang mag-alala, may plano na si Robbie, sagot ni Jamie na mayabang pa. Sa ngayon, hindi muna magpapakasal si Mommy kahit 2 buwan. Ha! Nagliwanag ang mukha ni Zachary. Anong plano? Hayaan mong si Robbie na mismo ang magsabi sa iyo mamayang gabi, sagot ni Jamie nang may misteryosong tono. Hindi pa kasi ito buo, kaya wala pang saysay pag-usapan. Ang tuso mo ha, paano mong nagagawang bitinin ako, biro ni Zachary habang marahang tinapik ang ulo ng anak. Hehe, samantala, sa Zendale, Erihal. Dahil sa matinding pag-ulan ng nyebe, tila nabalot ng malaking puting kumot ang buong lungsod. Inutusan ni Lupon ang mga katulong na isuot sa mga bata ang mga inihandang jacket at panglamig. Kasama sa suot nila ang mga pangmilitar na bota na pambata. Si Charlotte naman ay nakasuot ng mahabang puting jacket at sombrero na nagbibigay ng init at ginhawa. Sa kanyang mga bota na hindi madulas, napaka-elegante niyang tingnan habang nakatayo sa may escalator. Hawak ang kamay ng 2 bata habang bumababa sa hagdanan. Sinundan sila ni Lupon, Morgan, at 18 babaeng bodyguard. Habang tinitingnan ng mga bata ang tanawin sa kanilang harapan, napuno sila ng pagtataka at pagkamangha. Tahimik na tumingin si Robbie kay Robert. Mahinang bulong ni Robert kay Luis, kaya pala gusto ni Ginoong Lindbergh ang mga batang ito. May tindig silang parang mga hari. Nakangiting sumagot si Luis, totoo. Ang tatlo ay kaakit-akit at bawat isa ay may kakaibang katangian, sabay bati sa kanila ng mainit sa wikang Chinayan, Charlotte, Robbie, Ellie. Hi, Sir Luis. Magalang na bumati ang 2 bata. Pagkatapos ay sinabi ni Robbie ng maayos, Sir Luis, nagpapasalamat kami sa paghihintay mo sa amin. Pero may nais sana akong sabihin sa iyo. Oh, ano iyon? Na-curious si Luis sa sasabihin ni Robbie kaya lumuhad siya para magkapantay ang kanilang mga mata. Ang tawag na iyon ay para lamang sa mga magulang ko. Siguro mas mabuting maging mas formal ka sa susunod, sabi ni Robbie ng diretsahan. Sandaling napatigil si Luis pero agad ding bumawi at ngumiti. Ayos lang, tatandaan ko iyon. Pasensya na, sabay yuko ni Robbie bilang respeto. Ayos lang, ako ang lumampas sa linya. Tama lang na sinabi mo iyon ng direkta, nakangiting tugon ni Luis habang iniabot ang kamay. Magkamay tayo. Ngumiti si Robbie at nakipagkamay. Bagamat ayaw niyang magpakasal si Charlotte kay Luis, hindi niya ito kinamuhian. Sa totoo lang, ramdam niya na tapat at mabuting tao si Luis. Ako rin, gusto kong makipagkamay. Sabi ni Ellie habang iniabot ang kamay at ngumiti kay Luis. Nang makita ni Charlotte na maayos ang pakikitungo ng mga bata kay Luis, bahagya siyang napangiti sa ginhawa. Mabuti na lang at hindi sila nagkaroon ng sama ng loob. Pagkatapos, inilipat niya ang atensyon at magalang na yumuko kay Robert. Sir Robert, pasensya na kung napaantay po kayo. Maaga lang kaming dumating, iyon lang, sagot ni Robert na may ngiti. Mukhang pamayat ka, hindi yata bagay sa iyo ang klima ng H-City. Mukhang dito sa Zendale ka talaga nababagay. Sa likod ng simpleng pahayag na iyon ay may nakatagong kahulugan. Oo, sagot ni Charlotte nang may paggalang bago tinawag ang mga anak. Robbie, Ellie, bumati kayo kay Sir Robert. Hello, Sir Robert, bati ng magalang ng mga bata. Hello rin sa inyo, tugon ni Robert. Tila taglay nila ang dugo ng mga Lindbergh. Pagkarinig niyon, bahagyang tiningnan ni Robbie si Robert at kunot noong tumugon. Si Ellie naman ay walang kamalay-malay sa ibig sabihin noon.
Sumakay na kayo sa sasakyan, hinihintay kayo ni Danrick sa bahay. Sige po, Sir Robert. Kayo na po muna.